Hello guys, good evening. So for tonight's video, gagawa tayo ng talisay extract. So kung paano. So ito, meron tayo dito mga nakastock na talisay leaves. Dried leaves na to. Yeah, meron pa tayo dito marami. So ang gagawin nyo, ayan, gugupitin nyo yung gitnang to. Ito lang kailangan natin, itong dahon, magkabila ang dahon. So yung gitna, gugupitin yan. Tatanggalin niya tong gitna, yung part na to. So ito yung second step. Diba nagupit niya na, nagupit na natin, ganito na itsura niya. Ngayon magpapakulo tayo ng tubig na galing tap water, pwede na yun. So yung tap water niya papakuluan natin. And pwede natin isama tong Indian leaves, Indian almond leaves, itong talisay extract or talisay leaves. Yan, talisay kasi tawag sa atin. So lalagyan nyo rin yan ng rock salt or sea salt. Yan, sea salt. So kanina nilagyan ko na siya ng salt. Huwag yung iodized salt ha, kailangan sea salt or rock salt. Yan, pwede na ilagay dyan. At kung gusto nyo samahan na rin ng luyang dilaw, ginger, yellow na ginger, pwede. Mag-chop lang kayo nun, durugin nyo, lagay nyo dyan, pwede na yun. So ito, pag kumulo yan, magkakatas yan, magiging tea-like yan. Magba-brown or mas darker, yun, okay yun. So after nyo, pag kumulo, palamigin nyo lang, isalin nyo sa bote or sa kung saan. Pwede nyo ilagay yun pag lumamig, pwede nyo ilagay sa mga betta fish nyo. So depende na lang sa inyo kung ano yung gusto nyo, kung gaano ka dark, kung gaano ka light yung gusto nyo kulay ng tubig. Basta ang benefits nito is ano siya, color enhancer, pang boost ng immune system nila para hindi sila nagte-tail bite or nagkakaroon ng fin rot. Basta maraming ano yan, maraming magandang benefits sa health ng betta fish natin. So mga betta keepers na first timer na gustong nagtatanong din sa akin kung paano gumawa nito, ito na yun, panoorin nyo lang to. So after natin magpakulo nun, ayan, nilagyan ko na to, medyo yellow na, di ba? So sabi ko sa inyo nga, depende sa inyo kung gaano ka yellow nyo ilalagyan. So yan, medyo madilim na kasi ngayon, gabi na ako gumawa eh. So yan, nilagyan na natin to. Kung gusto nyo patak lang or gusto nyo marami, kaya nasa inyo yan, hindi naman masama yun eh. Pag grooming, yan, pwede nyo damihan. Kaya pag mag-groom kayo, pwede nyo mas darker para mas maganda. Ito kasi light lang, kasi hindi naman to for grooming to. So naglagay lang tayo para mas lumakas. So kumukulo na yung ano natin, yung ginagawa nating talisay extract or Indian almond leaves. So ito guys, yung leaves na to, pwede nyo gamitin to up to 3 times. So pag napakuluan nyo yan, pinuha nyo yung tea-like, yung juice nya, pwede nyo ibilad ulit sa araw yan, patuyuin, tapos gamitin nyo ulit. Tapos pwede nyo gamitin ulit up to 3 times hanggang sa meron siyang extract. So yun, basta hugasan nyo lang maigi, tanggalin nyo yung gitna, yung stem, kasi nagkikreate ng oil yun eh, so pangit yun. So, tanggalin yung gitna, yung stem nya, tapos yung pinaka dahon lang mismo yung papakuluan nyo. Okay? Pwede nyo rin lagyan ng aerator yan, yung tubig para hindi bumaho. Kung drum-drum na yung ginagawa nyo, kung marami yan. Pero kung konti-konti lang, pwede naman. Ano lang, lagyan nyo lang sa bote. Kasi babaho yan after mga ilang araw. Kasi napapanis yan eh. Pero kung may aerator kasi, syempre gumagalaw yung tubig. So, hindi babaho yung tubig. So, eto. Yan. Makita nyo kumukulo na. Nagpo-produce na naman yan ng kulay yan. So, hindi nyo naman kailangan pakuluin talaga na sobra. Yung sobrang kulo. Pwede na yung parang ininit nyo lang. So, pinatay na natin. Okay. Pwede yung parang mainit lang siya. Parang basta para ka lang gumagawa ng tsaa. So, hindi naman kailangan sobrang matagal na kulo. Kasi kahit mainit lang yung konti, ano na yan, mag-create na ng juice yan. Yung dahon na yan. Okay. So, yan na siya.
So ayan, kung makikita niyo yung tubig niya, ano na, brown na, 'di ba? Mabilis, 'di ba? Saglit lang 'yan. Saglit na kulo lang 'yan. So hindi niyo kailangan pakuluan ng pakuluan, na sobra-sobra. So yun lang. So basta linisin niyo maigi yung dahon. Tapos kung may ano kayo, may strainer, yung super fine na strainer. Pag nilipat niyo sa bote, yun, yan nyo, strainer nyo or filter yung cloth. Yan. Para wala talagang dumi. Yan. Okay. Yan, pwede nyo ilagay sa mga isda, sa mga beta nyo yan. Makita nyo, mag-iiba yung, magmumult yung mga beta nyo. Mag-iiba naman yan. Basta, mapapalabas, pwede nyo palabasin yung mga, kung ano may natatagong color ng beta nyo. Dahil lang dito sa talisay extract. Okay. So yun lang, in addition lang to. So pwede nyo rin pala itong yan, no? Ano lang, i-stack ng mga isang buong araw para mas mag-dark. So kung nag-dark yan, mas okay. Mas maganda yung mailalagay nyo. So yan lang naman yung steps kung paano tayo gumawa ng talisay extract. Ganun lang yung paggawa. So palamigin na lang natin yan, then ready na yan para mailagay natin sa mga betta fish natin. So in addition lang to, in addition. So mga betta keepers na first timer na hindi pa marunong hindi pa nyo alam kung paano gumawa nito, ito po, panoorin nyo lang to. So ito lang yung kung paano ko siya gawin. Maraming salamat and thank you po sa suporta nyo.